Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan, at bilang pinangako ko nga po sa inyo ay tuturuan ko po kayo kung paano po makapag-generate ng QR code dyan sa website po ng etravel.gov.ph. But before we proceed, heto po ang ilang mga reminders na dapat po nating tatandaan bago po tayo doon pumunta sa website ng eTravel. Okay, para diretso na po, 'di ba, yung ating pag-register. Una po, kailangan po natin ng malakas, 'di ba, at steady na internet connection. Kasi unfortunately guys, ito pong website ng eTravel, hindi po ito gumagana kapag wala pong internet. That's number one. Next, syempre, kailangan po nating i-ready, diba, yung bio page ng ating passport, kasi may mga information po tayong kukunin dyan na ilalagay po natin doon sa pag-register natin. Pangatlo po, kailangan din po natin ihanda yung ating itinerary, yung flight ticket po natin, kasi syempre yung ating flight number, date of departure and arrival, pati yung airport, diba, nandyan po natin yan makikita. And lastly, syempre, yung number po natin sa Pilipinas or number natin sa abroad. At ang pinaka-importante po ay yung valid and active email natin. Kasi doon po magpapadala ng OTP or ng one-time password. Okay? Let's proceed na guys. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, sa aking TikTok, sa aking Facebook page, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated every time na bagong upload na video si Payong Kaibigan. So sa Google po, sa search tab, ilagay nyo lamang po etravel.gov.ph. Okay, and then po mag-appear yung ganyan. Click nyo po para mapunta po tayo sa kanyang website. Then dito, i-click po natin yung click here to sign in, yung color green. Okay, and as mentioned before, kung nakapag-register na kayo dati or nakagamit kayo ng eTravel, ilagay nyo lamang po yung inyong email and password and click login. Okay? Just in case naman po nakalimutan nyo po yung inyong password, wala naman pong problema. Ilagay nyo lamang po yung email ninyo and then i-click nyo po yung forgot password. Pero for the sake of this video, ang gagawin po natin is as if wala pa po kayo, hindi pa po kayo naka-register dito sa eTravel. So magki-create po tayo ng account. I-click po natin yung create an account sa pinaka lowest part. Okay? So, ang kailangan po natin para makapag-create ng account is yan, yung valid and active email. Ilagay nyo lang po yung inyong email address. Yan. So, kailangan po may access kayo dyan sa email. Just in case naman po, email ng inyong kaibigan or kapamilya yung gagamitin, make sure na online din sila para at least maibigay po sa inyo yung OTP or yung one-time password. Okay? So, ilalagay lang po natin yung ating valid and active email. So, gumawa po ako ng email for this video. Okay? Once na nalagay po natin dyan, ay i-click po natin yung continue. Yan. Ayan lang po natin. Pagka-click po ng continue, so magpapadala po yan ng OTP or one-time password doon sa nilagay nyo pong email. Hindi po natin pwedeng magamit guys yung nagamit na dating email, diba, sa pag-create ng panibagong account. Sasabihin ng eTravel yan ay existing na yan. So yun. So ito nga, nagpadala na siya ng one-time password. Yan, ilalagay ko lamang po, babalik tayo doon sa eTravel at ilalagay natin yan, yung one-time password na yan. Pagkalagay natin ng one-time password na yan, i-click lang po natin yung continue. Okay? So pagka-click ng continue, syempre, i-request tayo na mag-create ng ating sariling password. So sa pag-create po ng sariling password, ang requirement po dyan dapat at least 8 characters. And then, dapat po may upper and lower case. Ibig sabihin ng upper and lower case, may isa pong capital letter and what do you call this? Small letter. And then, pwede nyo pong haluan ng number. So, make sure na yung password doon sa taas, yung sa creator password, ay same din sa baba. Parang confirmation lang. Then, click nyo po yung continue.
Pagka-click nyo po ng continue, ayan, password successfully. So, maglalagay na po tayo ng ating mga personal information. Ayan. Una po ay yung photo, yung picture natin. So, dalawa po yung option dyan. Pwede po kayong mag-selfie or pwede po kayong mag-upload mula sa inyong gallery. Okay? So, dyan po, ayan. So, in my case, ay mag-upload lamang po tayo ng picture na nakasave na po sa ating gallery. I-click lang po natin yung file, hanapin po natin yan. Then, ayan, loading 100%, and then andun na po siya. Okay, ilagay po natin yung ating mga personal information, first name, okay, and then middle name, last name. Make it sure, guys, na ito po ay the same information, personal information na nakalagay po sa bio page ng inyong passport. And then, yan, yung inyo pong sex, kasarian, yung birthday. So, sa birthday, click nyo lamang po yung calendar, and then i-click nyo po yung year para makasila kayo ng year. Ganun din yung March at yung day. Sa mobile number, pwede po yung number natin sa Pilipinas. Ayan. Or pwede rin po yung number natin sa abroad. Okay. So, para mapili po yung number, kung number sa abroad ang gagamitin, piliin nyo lang po yung flag na yan at may drop down po dyan. Select nyo po yung bansa na kung saan po kayo naroon ngayon. And then, yung atin pong citizenship. So, kailangan din po natin yan lagyan. So, Filipino. Country of birth, kung saan po kayo pinanganak na bansa. Yan yung passport number. So, dapat maingat po kayo dyan sa passport number. Okay? And the same time, yung kung saan na-issue yung passport. So, kung Philippine passport, ay dapat Philippines po yan. Regardless kung saan man po siyang DFA sa ibang bansa na issue, Philippine pa rin po yan ilagay natin. And then kung kailan po siya na-issued. So lahat po yan na information ay makikita natin sa bio page ng ating passport. Yan, select the year, the month, and the date. Yan, madali lang po yan, guys. Kailangan kalmado lang tayo dito, and then click po natin yung next. Okay. Yan, next one is onboarding permanent country of residence, kung saan po talaga kayo permanenteng naninirahan. Okay, syempre tayo dahil kung OFW ka, sa Philippines po yung ating permanent country of residence. So ilagay mo yung Philippines, then pipiliin nyo po yung probinsya nyo. Pag napili nyo po yung probinsya, antayin nyo lang mag-load. So maglo-load din po kung saan po kayong city or municipality niyaan. Then lagay nyo po yung bayan nyo. Pag napili po ninyo, maglo-load din po yung barangay. So itong proseso ay wala naman pong nabago. It's the same procedure noong mga nakaraang e-travel. Talagang yung na-update lang po dito ay yung sa customs declaration. Ito pong house number, ganyan. Kung hindi nyo po alam, pwede nyo pong ilagay yung mismong barangay nyo. Then, click next. Okay, so ayan na po yung ating onboarding summary. I-review nyo lang yan. Kung may mali man dyan, ay i-click nyo lamang po yung previous para makabalik kayo doon sa dating tab para ma-update nyo pa before kayo mag-proceed sa mga next steps. Then, click po submit. Ayan. So ngayon, na-create na po yung profile natin. Gagawa na po tayo ng e-travel. So, uulitin natin. Pwede po tayong gumawa ng e-travel dito para sa ating sarili or pwede rin po para sa ating pamilya or for other, ayan, a family member. Ito po ay applicable kung may mga kasama kayong bata or matanda na hindi na po kaya nila na mag-register yung sarili nila. So, pwede po kayong mag-register para sa kanila. Siyempre, yung isusupply nyo pong mga travel details ay para sa kanila. So, ito pong video ay para po sa atin. Tayo po ang gagawa sa sarili natin. Click nyo po for me and then air. Arrival po kung tayo po ay pauwi ng Pilipinas. Departure naman kung tayo ay paalis ng Pilipinas. So, dahil pauwi tayo, click po natin yung arrival.
And then ito na po, new travel declaration. Ilagay nyo lamang po kung ano yung dyan sa occupation, yung trabaho natin abroad. Okay, and then yung purpose ng travel, ilagay nyo po OFW kung kayo po ay OFW. Traveler type, dalawa lang po yung pagpipilian dyan, aircraft passenger and flight crew. So passenger tayo. Nandun po yung flight crew kasi sila po ay required din na mag-register sa e-travel. Okay, click nyo po yung destination upon arrival in the Philippines, residence yan. Kung doon po kayo uwi, di ba? Then same as permanent country, and then ito na po yung flight information. Sa flight information, makita natin yan sa ating mga ticket. Una po, name of airline. Siyempre, kunyari lang na tayo ay sasakay sa Saudi Airlines, so Saudiya. Yan. Next is flight number, makita natin sa ticket. Usually, ang flight number po ay 5 digits po yan. At madali po yung ma-identify. Let's say sa Saudiya, SV, ganon. Pag Philippine Airlines ay PR. Origin, kung saan bansa po nanggaling. Diba? Airport of origin, the Dammam, kung saan po kayong airport sumakay. Date of departure, yung petsa po ng pag-alis niyo sa ibang bansa. Okay? And kung may mga connecting flight po kayo, ay pwede nyo pong i-tick yung box na yan. Kung wala naman po ay wag na. Okay? Ayan, lumabas na rin po kung saan yan. Ilagay nyo po kung saan kayong bansa dyan, magko-connecting. Otherwise, pwede nyo pong i-untick yung box na yon para hindi na po kayo hingian ng ng what do you call this, ng information. Then, lumabas na po kung saan po tayong airport lalapag sa Pilipinas, which is nasa Terminal 1. And date of arrival, kung kailan po kayo darating sa Pilipinas. Click nyo lang po yung parang calendar doon sa kanan. Okay? And then, piliin po yung petsa na inyong pagdating, and then click next. So ito na po, health declaration. Ito kung yung mga sakit-sakit kayo, have you had any history of exposure to a person, ganyan. So kung wala naman po kayong mga sakit, di ba, for the past 30 days, i-click nyo lang po yung no, then click next. At syempre ito na po yung pinakaantay nating bagong update dito sa e-travel, yung baggage declaration. So basahin po natin, ayan, important information, di ba? All persons and baggage are subject to search at any time. So yung mga taga-custom, sila po ay what do you call this? Suportado ng batas para tayo ay i-check anytime sa airport yung bagahe natin at tayo mismo. Di ba? Basahin po natin yung mga provisions diyan sa baggage declaration. And each traveler is entitled to duty and value added tax free, mga kung ano-ano dyan, di ba? Napaka-importante po kasi na basahin natin yan. And yan po yung failure to declare any dutiable goods will subject the traveler to a payment of duties and taxes plus a surcharge of 30% based on the total landed cost of goods. Yun, general declaration, which is na-explain na natin to before. Yung currency, Philippine currency, kung may peso po kayo na dala, papasok or palabas ng Pilipinas na more than 50,000, i-declare. Kailangan po natin i-declare yan. Kung may mga foreign currency kayo, US dollar, Saudi Riyal, na sobra po sa 10,000 US dollar ang kanya equivalent, pwede rin po natin siyang kailangan din po natin siyang i-declare dito sa e-travel. Pero kung hindi naman naabot dyan sa 10,000 USD, ang equivalent ng pera na dala natin, cash, ay wala naman po kailangan i-declare dyan. Okay? Yan, currency declaration. Yan. So, ganun ulit. Don't worry guys. Ayan. Do you have baggage or currency to declare? Kung wala naman po kayong kailangang i-declare, i-click nyo lamang po yung no. Okay? Pag-click po natin ng no, so kailangan pa rin natin i-supply yung mga ganitong information. Kung may kasama daw po ba tayong miyembro ng pamilya na less than 18 years old or below 18 years old or more than 18 years old. So kung wala naman, ilagay nyo naman po 0 dyan. 0. First time visiting Philippines.
So syempre hindi naman, no. Ang ano pa dito ay kailangan po nating ilagay kung kailan tayo huling umalis sa Pilipinas. Yan po yung ibig sabihin ng your last departure date from the Philippines. So dapat andyan, makikita nyo naman po yan sa passport kung kailan po kayo huling nag-exit sa Pilipinas. So ilalagay po natin, 'di ba, yung petsa diyan. Ganun din po yung number of baggage, kung ilan po yung naka-check-in na baggage nyo at kung ilan po yung hand carry na dala natin. Okay? And then i-click po natin yung next kung wala naman po tayong i-declare. Okay? Pero ipapakita ko din po sa inyo kung paano naman, just in case yes ang pinili natin. So ayan, ito example lang ha. Kung yes naman, ganun ulit, lalagay ka dyan ng accompanied by ganun. Okay, ayan, kung yes naman po yung pinili, ulit maglalagay ka dyan 0, 0. Ganun din po, first time traveling, visiting the Philippines, no. Yung last departure mo, ganyan, ilagay mo dyan. Number of check-in baggage and your hand carry. Ayan. Ngayon, ito na po. Just in case na yes ang pinili mo doon, kailangan mo itong sagutan. Okay? So, unang tanong po dyan, total amount of goods purchased and or acquired abroad. So, kung ilan po yung mga dala-dala natin, diba? Kasama po dyan yung mga pampasalubong natin. Ayan, pwede po kayo mag-declare dyan. For example, 50,000 pesos, ganun. And then sagutan po natin yung mga susunod na question. 'Di ba? Marami pa po yung tanong. Kung may currency kayong dala na more than 50,000 pesos, i-click nyo po yung yes kung meron. Kung wala naman ay no. Foreign currency, no. No. Cosmetics, skincare, ganyan, firearms, alcohol, food stuff, yes. Mobile phones, handheld, and similar gadgets in excess of quantities for personal use. So kailangan lang po kasi natin declare dito kung sobra doon sa allowed limit. Kung hindi naman, ay hindi na po natin kailangan mag-declare. Yung mga cremains na yan ay kung may dala pong ano, yung mga abo ng namatay nating mga kapamilya or whatsoever. Yan yung mga ginto, ayan. Just in case na magde-declare kayo, for example lang ito ha, ayan, kunyari magde-declare kayo ng jewelry na dala-dala nyo, kailangan po talaga nila na hindi po kayo, what do you call this? Kung nag-yes po pala kayo doon kanina, ay hindi po kayo pwedeng mag-next dito kapag wala po kayong dineclare dyan na kahit isa. Aside of course doon sa 50,000 amount. Hindi kayo makakapag-proceed guys. So, ang pag-declare dyan, kailangan po nating i-itemize kung ano po yung ating i-declare. So, just for example, dito sa jewelry, 'di ba? Sinabi ko na yes, kunyari lang ha. Sinabi ko na may dala ako na jewelry more than doon sa aking personal use. Yan. So, kailangan nyo pong ilagay kung ano yung description ng jewelry na dala ninyo. 'Di ba? Kung ano man yan, necklace or bracelet or hikaw, kailangan po nating ilagay diyan. 'Di ba yung description, kung ilang piraso, 'di ba? At kung ano ang kanyang equivalent amount in what do you call this? In US dollars. Pero kung wala naman po kayong what do you call this? Kailangan i-declare, ay might as well wag nyo na pong i-click yung yes, no na lang, and then para dire-diretso na po kayo. Ayan, kasi kapag may kailangan po kayo, kapag nag-yes po kayo doon, maglalagay po kayo dyan. Hindi po kayo makapag-proceed ng next kapag wala po kayong nilagay. At ang isa pa, kapag nag-declare kayo dyan, bukod sa ilalagay po natin yung kung ilan, yung description, yung amount, pipicturean nyo din guys. Pipicturean nyo din po kung ano yung dineclare yung item. So talagang makikita nila sa system, 'di ba? May makakaroon sila ng idea
kung ano po yung yung what do you call this? Dala-dala po natin na more than doon sa ating personal use or consumption. Yan. So after po natin yan, ito po example lang ha. Let's say may dala akong dalawang bracelet, dalawa pong kwintas, so 4 na piraso at ang value niya, nag-compute pa ako niyan na kung magkano, 'di ba? So ang nilagay ko rin diyan yata ay around $400. Sample lang man ito guys ha. So depende po 'yan kung ano po yung dala nyo. Yan. Nilagay ko yan 400. Yan. Then i-click po natin yung next. So medyo mahirap po pag may dala-dala po tayo na more than doon sa allowed kasi kailangan po natin i-declare. Ayan. Kailangan nyo rin pong picturean, 'di ba? Kailangan pong picturean natin yung item na yon. So pwede nyo pong galing sa gallery nyo or pwede po kayo mag-upload, 'di ba? Ng what do you call this? Ng picture before po kayo mag-signature. Sa signature naman guys, pag nagkamali po kayo dyan ng unang perma, pwede nyo pong i-click yung clear sa bandang kanan, 'di ba? Then pwede po kayong magperma ulit. Kung maayos na po yung perma natin, ayan, kapag maayos na yung perma at meron na siya, i-click po natin yung next. Okay? Ayan, antay-antayin lang po natin. Ayan, nagpili lang po ako ng mga sample dyan. Okay? Ayan, kung paano ang magiging itsura kapag just in case may dineclare po tayo. Ready.